Ayan, so ito yung problem natin. Let's read first. Ayan. So dito, figure shows layers of soil in a tube that is 100 mm by 100 mm in a cross section. Water supplied to maintain constant head difference of 400 mm across the sample. The hydraulic conductivities of the soil in the direction of flow through them are as follows. Ito, yung mga soil natin, A, B, C, and then ito yung mga corresponding hydraulic conductivities ng bawat soil natin. And then, binigay din yung porosity ng bawat soil. Ayan, so ito yung figure natin. Ayan, so ito yung mga soil layer natin dito sa may tube natin. Tapos, pinapahanap sa atin, calculate the equivalent K in centimeter per seconds. Ito yung letter B, rate of flow, rate of water supply in cubic centimeter per hour, and then yung letter C, seepage velocity through soil C in meter per seconds. Ayan. So, dito tayo sa letter A. Ayan. Letter A. So, calculate the equivalent K in centimeter per seconds. So, dito tayo. Next slide tayo. Ayan. So, letter A. So, ito, kinuha lang natin yung ano natin. So, yung water supply natin is andito. And then, yung magiging flow is, di ba, pag ganito siya? Pag ganon. Yung flow natin, di ba, pag ganito? Ayan. So, di ba, ito yung magiging Q natin, that is our discharge. Ayan, so, yung magiging travel ng water natin dito sa mga soil layer natin is, di ba, pag ganito, across doon sa soil layer natin. So, meaning, pag across or perpendicular dito sa mga soil layer natin, ang tawag doon is normal flow. So, yung K na gagamitin natin dito, equivalent hydraulic conductivity, is yung normal flow. Ayan. So, this is the normal flow. Ayan. So, naintindihan natin. Ayan. So, again, kapag across doon sa mga soil layer natin or perpendicular doon sa mga soil layer natin, that is the normal flow. Ayan. So, magkakaroon tayo ng 90 degrees doon. Yun yung flow ng water dito sa mga soil layer natin. Ayan. So, dito yung formula natin dito, K equivalent, N na lang natin. So, N ilagay natin for normal. So, dito, di ba, yung formula natin dito is yung total ng distance or the height, yan, divided by summation ng height divided by yung hydraulic conductivities ng bawat soil layer. Pero dito, ang binigay dito sa mga soil layer natin is hindi height. So, ang binigay dito is yung mga length. Ayan, so L1, L2, and then ito yung L3. Ayan, and then ito yung total. Total length, ayan. Ayan. Ito yung total length ng mga soil layer natin. Ayan. So, dito, papalitan natin siya. Magiging, dito na lang, is equal to, so itong H, magiging, di ba yung L1, or ano na lang pala, LA pala, parang hindi tayo mali ito. LA, ito LB, and then plus LC. Ayan. So, LA plus LB plus LC, and then yung ito yung mga corresponding ng mga soil layer natin. So, LA divided by KA plus LB divided by KB plus LC divided by K sub C. Ayan. So, now, pwede na nating isalpak. Ito, yung L natin. So, 150. So, pwede nyo namang i-direct na. So, dito, magiging L summation. Ayan. So, ganyan. So, ito. 150 plus 150 plus 200. So, yung L natin dito is 500. Tama. 150, 150, 300 plus 200. So, 500 mm. Ayan. So, lagay lang natin. So, 150 plus 150 divided by, and then yung mga hydraulic conductivities nila. So, dito, ito. So, ilagay natin. Itong mga to. So, for A, B, C, yan. So, A, 1 times 10 raised to negative 2. Tapos, yung sa B, 3 times 10 raised to negative 3. And then, yung letter A, 3. And then, yung C,
4.9 times 10 raised to negative 4. Ayan. Is equal to, so compute natin. So, ang magiging unit natin dito, di ba ito, mm, di ba ito yung sa taas, mm to. And then, dito sa mga length dito, mm din to, di ba? Millimeter, mm. Tapos dito sa baba, di ba ito yung mga hydraulic conductivities natin, cm per second. So, itong mm, makakancel to. And then, yung mga, ang mga titirang unit natin is ito. Ayan. So, now, yung K equivalent natin, so 150 plus 150 plus 200 divided by 150 divided by 1 times 10 raised to negative 2 plus 150 divided by 3 times 10 raised to negative 3 and then plus 200 divided by 4.9 times 10 raised to negative 4. So that is 1.057 na lang times 10 raised to negative 3 centimeter per seconds. Ayan. So, yan yung K equivalent natin for this. Ayan. So, yan yung hydraulic conductivity equivalent natin. So, ang gagawin lang kasi natin kapag equivalent hydraulic conductivity, pagsasamahin natin yung mga, yung mga hydraulic conductivities ng mga soil layer natin dito sa tube natin. Ayan. So, ito na yung answer natin for letter A. And then letter B, ano ba yung pinapanap sa letter B? Ito. So, letter B, calculate the rate of water supply in cubic centimeter per hour. So, rate of water supply or rate of flow or discharge, yung Q. Ito naman yung hinahanap. So, yung Q. Ayan. Ayan, yung Q naman yung hinahanap natin dito. So, again, letter B, ano yung magiging rate of flow natin? Rate of flow or flow rate or yung discharge, yun. So, Q. So, ano yung pwede natin gamitin dito? Di ba yung Kia? Ayan, Kia. K is equal to, ito, Q is equal to hydraulic connectivity times I, yung hydraulic gradient, tapos yung area natin. So, now, yung K natin dito, yung magagamitin na natin dito is yung summation ng mga, yung K equivalent, yung pinagsama-sama natin na hydraulic conductivity ng tatlong soil natin, the A, B, and C. So, yung gagamitin natin K dito, yung K equivalent, yung sa normal, times yung hydraulic gradient natin, and then yung area. Yan. So, now, yung I naman natin, so, paano natin makukuha yung I? Yung hydraulic gradient. So, di ba yung hydraulic gradient, I is equal to H over L, di ba? Yung head difference ng from inflow, dito ito yung inflow, to outflow. Ayan. Ito. So, therefore, yung head difference natin is ito, 400 mm. Ayan. Is equal to 400 na lang. 400 mm. And then, yung length natin, yung kinukonsider natin dito, kapag sa hydraulic gradient, yung length is yung length ng soil specimen natin. So, di ba dito, yung length, yung total length ng soil specimen natin dito sa tube, yung ABC, which is na-compute na natin kanina, di ba? Ito is 500 mm. So, 400 mm divided by 400 mm. So, yung magiging hydraulic gradient natin, so that is, so makakancel na to. So, hydraulic gradient is unitless, so that is 0.8. So, yan yung hydraulic gradient natin. And next, paano naman yung area? Ito. So, again, dito na part. So, saan ba pumapasok yung water? Yung saan siya tumatagos, di ba? Yung binigay na area, saan na ba yun? Is ito, 100 mm by 100 mm. Ito yung tube. Yung ito, dito na part. So, kung iaano natin yan, so dito next slide. Area, so dito na lang. Ito yung part na to. Or palitan natin ng kulay. Masyadong madugo. Ayan. So, ito. So, di ba dito, pumapasok or tumatago si water. Yan. Ito, 100 mm by 100 mm. So, yung i-consider natin na area is ito. Yan. So, dyan, pumapasok si water. Ayan. So, 100 mm by 100 mm. So, area is equal to 100 mm or, so, para maging
uniform yung mga unit natin, di ba itong K equivalent is ito, 1.057 centimeter per seconds. So, para maging uniform, so i-ano lang natin to. Ang 100 mm is equivalent lang siya sa 10 centimeter, di ba? 10 centimeter. 10 centimeter yun to. So, centimeter na lang yung gamitin natin. So, 10 centimeter times 10 centimeter is equal to 100 centimeter squared. Ayan. So, para maging uniform yung mga units natin. Ayan. So, now, yung Q, salpak natin yung K equivalent. So, that is 1.057 times 10 raised to negative 3 centimeter per seconds. And then yung I natin, that is 0.8. And then yung area, that is 100 centimeter squared. Ayan. So, Q now. So, compute natin. 1.057 negative 3 times 0.8 times 100. So, ito ay 0.08456 cubic centimeter per seconds. Ayan. Pero ang required sa atin is ito, cubic centimeter per hour. So, di ba, ang isang oras, ang 1 hour ay equal lang yon sa 3,600 seconds. Ayan. So, para makancel yung seconds natin dito. So, yung answer na kukunin natin is naka cubic centimeter per hour. So, times 3,600. So, that is 304 point, listen natin. 304.416 cubic centimeter per hour. Ayan. So, ito yung kukunin natin na final answer natin for rate of flow. And then, for letter B, letter C, ano yung letter C natin? Ayan, so letter C naman, calculate the seepage velocity through soil C. Ayan, ito, yung magiging seepage velocity natin. So, ano yung formula ulit natin for seepage velocity? So, dito na lang, letter C. So, yung C, ayan, so VS, ayan. So, yung formula natin, VS, yung sa C natin, V sub S, yung sa C, ayan. Yung V, yung discharge velocity divided by yung porosity doon sa C natin. Which is given yung porosity natin. So, NC, lagay lang natin dito. So, NC, yung porosity sa C natin is ito. 22%. Ayan, 22%. Or in decimal, so that is 0.22. Yan yung porosity sa soil C natin. Ngayon, yung kukunin natin itong discharge velocity natin. So, yung discharge velocity, ito yung average discharge velocity doon sa dito sa may total system natin. Ito. Yun yung discharge velocity natin. So, kunin natin. So, paano natin makukuha yung discharge velocity? So, di ba pwede natin siyang makuha doon sa discharge is equal to area times yung discharge velocity. Or pwede rin natin makuha, di ba, dun sa Q is equal to Kia, which is ito. Ayan, pwede natin makuha dyan. And then, di ba, yung discharge velocity is, di ba, ito. Ito. So, pwede natin kunin dyan. V is equal to Ki. Ayan. Pero yung K natin dito is yung sa may equivalent. Ayan, so pwede natin makuha dyan. So, dito na lang natin kunin. So, V, labas natin. So, Q. Ano naman discharge natin? Ito. So, discharge natin. So, yung kukunin natin is in centimeter ito. So, 0.08456 cubic centimeter.
per second is equal to V. Tapos yung area natin, ito, area. Ito, 100 centimeters squared. Ayan. So, V now, so this is 8,456 cubic centimeter per seconds. Ayan. So, ito yung magiging discharge velocity natin. So, ayan, tingnan na lang natin. So, Vs. So, yan, meron na tayong porosity and then itong discharge velocity. So, isalpak natin. So, seepage velocity sa C natin. So, 8, kulang, times, times 10 raised to negative 4 cubic centimeter per seconds. Ayan. And then yung porosity natin, ito, 0.22. So now, yung seepage velocity natin sa C, so that is 8.456 negative 4 divided by 0.22. So that is 844 na lang times 10 raised to negative 3 centimeter per seconds. Ayan. So, yan yung seepage velocity natin. Ayan. Wait lang. So, ang required, meter per seconds. Ayan, in meter per seconds. Ayan. So, i-convert natin to. So, yung cm, so, ang 1 meter ay equal lang yon sa 100 centimeter. Ayan, para makancel ito. So, now, yung answer natin, so, 3.844 negative 3 times 1 over 100. So, 3.844 times 10 raised to negative 5 meter per seconds. Ayan. So, ito yung seepage velocity doon sa soil C natin. So, ito yung kukunin natin na answer for this problem. So, dito sa discharge velocity, pwede rin naman natin gamitin ito. Itong V is equal to K times I. Yan. So, choice nyo na yan kung ito yung gamitin nyo or ito. So, kung mas maraming alam na formula, so ito, try natin to. V, mas maganda, di ba? Mas maganda, mas maraming baon na formula, mas maganda, di ba? So, V is equal to Ki. Ayan. So, kunin natin. Pero, yung gagamitin na natin na hydraulic conductivity dito, yung K natin is yung K magiging yung K equivalent na doon sa normal times yung hydraulic gradient natin. Ayan. Ano na ulit yung ito. So, 1.057. So, 1.057 times 10 raised to negative 3 centimeter per seconds. Tapos, yung I natin na, ilan yung I natin? Ito, 0.8. Negative 3 times yung I natin na 0.8. Ayan, so compute natin. So, 1.057 negative 3 times 0.8. So, that is 8.456 times 10 raised to negative 4 centimeter per seconds. Ayan. So, dito, same lang dito na makukuha natin. Ayan. Kung ito yung gamitin natin na formula or ito for pagkuha ng discharge velocity natin. Ayan. So, ito yung mga sagot natin for this problem.